Praise God. Hallelujah. Kung kayo rin mga kapatid ay naghahanap ng employer ngayong mid-February, isang amo mga kapatid na Christian, bait sila mga kapatid. Praise God. Sabihin nyo lang sa akin mga kapatid kasi parang yung contact niya na kapatiran ay member ng Yonlong Church. Praise God. Kung kayo po ay magtapos ng mid-February, kailangan nila. Praise God. So, sa walang pagtatagal mga kapatid, praise God. Hindi naman agency yung business natin dito, kundi salita ng Panginoon. Tumutulong lang tayo sa mga naghahanap, baka naghahanap kayo. Praise God, at least man lang matulungan kayo mga kapatid. Praise God. Atin pong buksan mga kapatid ang ating mga Bible sa Philippians. Praise God. Chapter 1. Mag-start po tayo mga kapatid sa verses 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa aming mga bisita, maraming salamat na kayo po ay nakarating. At just feel at home, mga kapatid. Pwede bang paanda rin natin ang mga aircon natin, mga kapatid, kasi naka-warmer tayo. Parang nasa pugon tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, Paul said. Inasmuch as both in my bands, kasi nakulong siya, and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Sa wikang Tagalog mga kapatid, sa verse 6, ito po ang pagkasabi, na ako'y lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Praise God. Verse 10, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Dalhin ko kayo mga kapatid sa isang simple lamang na topiko, praise God, at buksan lang ninyo ang inyong mga puso. Huwag kayong magmadaling umuwi. Meron pang part 2 dito mga kapatid, dahil ito po ang ating Thanksgiving Day sa Saturday group. Praise God. At kung kayo po'y maagang bumalik, nag-aabang ang maraming mga trabaho, kaya huwag na kayong bumalik ng maaga. Praise God. Everybody shout amen. I will bring to you a subject entitled Construction or Reconstruction. Praise God. Mamili ka dyan, construction or reconstruction. Yuko po natin ang ating mga ulo at tayong lahat po mga kapatid ay manalangin. Everybody shout amen. Lord God, maraming salamat Panginoon sa hapong ito na kami Panginoon ay dinala mo sa bahay-sambahan. Panginoon, salamat sa patuloy mong pagproteksyon sa amin mula sa anumang kadelikadong virus Panginoon na kumakalat sa hangin na hindi namin nakikita. Panginoon, salamat sa iyong gabay. Nandito kami sa iyong bahay-sambahan Panginoon, ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming pupurihin at sasambahin. Nandito kami sa party, Panginoon, na kakain sa mga pagkaing espiritual. Ako po'y nanalangin na gabayan mo ang aking bibig. Hallelujah. At ang iyong espiritu ang siyang mangusap sa aking puso at isip. Hallelujah. Sa mga salitang dapat, karapat-dapat, Panginoon, na matanggap at mapakinggan ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang aming mga bisita. Uuwi sila, Panginoon, na may kagalakan ng kanilang puso. At sa mga bagong baptize, Panginoon, hallelujah, sila po ay maging malakas sa pananampalataya.
At sa mga may sakit na dala-dala sa kanilang katawan ngayon, sakit sa likod o anumang mga karamdaman, Panginoon, na dinadala-dala lang sa kanilang katawan, hallelujah, I declare total healing, Panginoon, habang pinapakinggan nila ang iyong mga salita. Salamat sa milagro. We believe in the power of your word and in the power of your name. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We rebuke every evil spirit that would try to hinder, hallelujah, your purpose. Let thy purpose be done. Let your purpose be established upon your people, God. Hallelujah. Oh God, hallelujah. And I lose the power of the Holy Ghost na ito'y kikilos at magdala ito, Panginoon, ng panibagong lakas sa bawat mananampalataya. Purihin ka in Jesus' name. Everybody shout amen. Everybody shout praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kamayan mo ang iyong katabi. May construction ba ngayon sa iyong buhay? Meron bang renovation ngayon sa iyong buhay? May nag-repair ba sa iyong buhay? Ha? Praise God. Makakaupo na po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. What do you want to do with your life? Lahat ng may hininga, magsabing amen. Anong gusto niyong gagawin sa inyong buhay? Sige nga, mga kapatid. Pastor, dahil 40 na ako, dahan-dahan na ako sa pagkain. Pastor, dahil 30 na ako, magdesisyon na talaga akong mag-asawa. Pastor, dahil ako ay senior na, uuwi na talaga ako. What do you want to do with your life? Now, I believe that most of us have hopes and dreams. Kasi ang patay lang ang walang hope at walang panaginip. Lahat tayo may mga goal, mga kapatid, sa buhay. Yung iba, small goal. Yung iba, big goal. Yung iba, impossible goal. At least may goal, mga kapatid. Kasi ang patay lang ang walang goal. So kung may magtanong sa iyo, mga kapatid, praise God, sa buhay, huwag mong sagutin na, bahala na. Yung mga tao, mga kapatid, na ang sagot nila ay bahala na, yun ang mga walang goal, walang dreams, walang hope. Bahala na, pastor. Bahala na. Pag nagka-problema, pastor, tulungan mo ako. Praise God. Yeah. So, ngayon, mga kapatid, i-plaster natin ito. Plastado natin kung papasok ka sa kwarto ng iyong alaga, mga kapatid, na napakakalat, mag-umpisa tayong mag-ayos. Kung tingnan mo ang iyong buhay ngayon, mga kapatid, at walang nakakaalam na parang nakita mong ang kalat ng buhay ko, huwag mong pabayaan. Ayusin natin. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ang preaching, ang salita ng Panginoon. Everybody said amen. Most have hopes and dreams in our life. Actually, some have plans and schemes. Kahit OFW, mga kapatid, praise God, may amo, praise God, nangungulikta pala ng mga newspaper sa backdoor para ibenta. Para saan yan, sis? Dagdag income. Marami akong nakikita mga OFW, mga kapatid. Praise God, na nangungulikta ng mga cans, newspaper, kahit ano na lang, pangdagdag sa food allowance. Wala namang masama doon, mga kapatid. Hindi ka lang mahuli, mga kapatid. Hindi naman bawal siguro yun, mga kapatid, ano? Some have plans and schemes. Yung iba sa inyo, nagpapautang doon sa Pilipinas, papahiram ng pera. Yung iba sa inyo, mga kapatid, tumatanggap ng mga sinasangla na palayan o mga niyugan. May tumatanggap ba sa inyo na sinangla ang kanilang mga husband? Huwag niyong tanggapin yun, mga kapatid, ano? Everybody shout, praise the Lord. Some had selfish desires and some long to help others. Hindi pari-pariho ang ating buhay. Kasi pangit ang mundo kung uniform ang lahat ng mga tao eh. Di ba? Pariho ang sukat ng ilong, pariho ang shape ng mata, pariho ang shape ng mukha, pariho ang kulay halos ng mga skin. Pangit, mga kapatid.
Walang beauty ang mundo, mga kapatid, kung walang diversity. Di ba? Sa atin ngayon, mga kapatid, may itim na buhok, may medyo puti, may medyo parang salt and pepper, mga kapatid. Kaya itong buhok ko, mga kapatid, ang tawag nito, salt and pepper. Puti at may itim. Ha? Highlight? Iba-iba, mga kapatid. Kaya yan ang nakapaganda sa mundo. Yan ang napakaganda sa church. May Bisaya, may Tagalog, may Ilongga. May mga tao sa church smiling, may nakasimangot, may mga, hindi mo maintindihan, mga kapatid. May mga mataba, may mga payat. Kaya kung ikaw ay mataba, huwag kang mainggit sa mga payat. Kung ikaw ang payat, huwag kang mainggit sa mga mataba. Kasi yan ang nagdala ng beauty. Everybody say amen. Praise God. Hindi pare-pareho ang shape ng ating mga ngipin. Yung iba may mga bridge, yung iba hanging bridge, yung iba ha? May mga ngipin na one set apart. Everybody shall praise the Lord. Kasi ang mga oras na ito, baka makatulog kayo, mga kapatid ba? Ano? So ang final na tanong, what do you want to do with your life? Hallelujah. What does God want to do in your life? Kung tayo ang tanungin, Brother Ricto, marami tayo, ito ang gusto kong gagawin sa aking buhay. Ito ang gusto ko. Mag-exercise ako tuwing umaga. Tuwing umaga. Praise God. Maaga akong matulog para hindi ako ma-high blood. Mag-relax ako, magsagot. Diba? Hindi na ako mapabalandra, mga kapatid, para walang magalit sa akin. Yan naman, ito ang gusto kong gawin. Ito ang goal ko. Yan ang mga desire natin. Pero ang pangalawang tanong, mga kapatid, ay mapaisip tayo. What does God want to do in your life? Ano kaya ang gusto ng Diyos na gagawin niya sa ating buhay? Sa iyong buhay? Ay, Pastor, Lord, huwag kang makialam sa buhay ko, ha? Ako ang driver sa buhay ko. Ako ang manager sa buhay ko. Mag-antay ka na ng Lord. Kailan ako matigok? May mga taong tinatawag nating atheist. Ano yun, Pastor? Itong atheist, ito yung mga taong hindi naniniwala sa existence ng Diyos. Para sa kanila, mga kapatid, walang Diyos. Ang buhay nila ay parang manok. Pag nahuli, adobo, wala na, mga kapatid. Patay na sila. Kaya ang goal sa mga atheist, kain, inom, merry. Eat, drink, be merry, for tomorrow we die. Pero iba tayo, mga Kristiyano. Bakit? Hallelujah. Gusto natin na hindi lang natin suluhin ang gusto ng ating buhay, kundi gusto natin ng isang partnership sa isang sovereign being na may likha sa atin at gusto nating i-invite siya sa ating buhay. Lord, I want you to do something in my life. Not just something, but Lord, gusto ko, sa'yo na talaga buhay ko. Ikaw na bahala. Let your will be done. Hindi na ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. What does God want to do in your life? And this is the more important question than the first one. One that has both temporal and eternal dimensions. What is the answer to this question? Ano kaya ang sagot sa tanong na ito? What does God want to do in your life? Yan ang mensahe na dadalhin ko sa inyo sa hapong ito. Una, God wants to begin a work in your life. Gusto ng Diyos, Sister Lisa, na mag-umpisa siya ng magtrabaho sa iyong buhay. Hindi lang yung magtrabaho. Gusto ng Diyos na mag-umpisa siya na iugnay niya, makiugnay siya, may ugnayan. Meron siyang gagawin sa iyong buhay. Yun ang desire ng Diyos. I want to begin a work in your life.
Sinabi mga kapatid dito, He which hath begun. Yan ang sinabi ng verse 6. Siya na nag-umpisa. Pag nakilala mo ang Panginoon, ma-realize mo, maalala mo noon, paano nag-umpisa na ikaw ay nakarating sa iglesia. May nag-invite sa'yo, parang gusto mo talagang makarating sa church. Praise God. Ang totoo niyan, it is God who begin, praise God, in that spiritual thing in your life. Kasi tayong tao, wala tayong spiritual, mga kapatid, na desire sa totoo lang. Gusto natin entertainment. Gusto natin lakwatsa. Gusto natin good times. Gusto natin, mga kapatid, happy, kumbaya dito, party doon, inuman doon. Praise God. Yan ang gusto ng tao. Dahil yan ang likas ng tao, yan ang kalikasan natin. Tangamundo tayo eh. Pag sinabing church, prayer, fasting, mga bagay yan sa langit. Hindi yan mga bagay dito sa lupa. Everybody shout amen. Pero kung hayaan mo na payagan mo ang Diyos, Panginoon, mag-umpisa ka na sa gawa ang gusto mong gawin sa aking buhay. He which hath begun. This is surprising. But this is true. God wants to work in the lives of sinners. Ano, pastor? God wants to work in the lives of sinners. Ang Diyos gusto niya na mag-umpisa siya, mga kapatid, ng isang matinding construction. At gusto niya umpisahan ito sa isang field, Sister Marisa. Praise God, na napakadumi. Praise God, walang kagandahan. Praise God, gusto niyang i-develop. Hallelujah. Ang isang developer, pag nakita niya ang isang bundok na walang kaganda-ganda, pero sa isip at sa desire ng developer, i-develop ko ito. Gawin ko itong isang magandang resort. Meron akong pera, meron akong kapital, meron akong designer, meron akong architect. Ganito ang gusto kong mangyayari sa isang bahagi ng bundok na yan. Pero kung ibang tao ang titingin na walang kapital, kung ibang tao ang titingin na walang gift sa development, ay, anong gagawin natin dyan? Ang pangit-pangit dyan. Ang bangin-bangin pa niyan. Pero sa isang state agent, mga kapatid, sa isang realtor, mga kapatid, sa mga developer, iba ang makita nila, mga kapatid. Bakit? Mag-umpisa sila sa isang tinatawag na construction. Sino sa inyo lakwatsira dito sa Hong Kong? Sino sa inyo amo, labas lang amo, kung saan sentral lang siguro, Tamar Park, amo, worldwide. Pero yung iba, mga kapatid, pag di-op, di ka makontento. Magdala ng cellphone, magdala ng gimbal, mga kapatid. Praise God, love, videohan lahat. Punta ng peak, mga kapatid. Hindi nyo ba napansin pagpunta nyo sa peak? Kung gaano kabangin ang mga bundok, pero mamamangha ka sa pag-design ng mga building. Praise God. Yung mga poste nila, mga kapatid, nasa ilalim lang. Grabe talaga itong mga engineer na to. Praise God. Napakinabangan nila, mga kapatid, ang slope na kung sa atin yan sa Pilipinas, mga kapatid, ako, ang daming patag sa atin. Bakit pa doon magtayo ng building doon sa slope? Dito sa patag. Pero dahil kulang nga sila sa lupa, praise God, kaya kahit bangin, hinahanapan nila ng paraan. Praise God. Nakapunta ako, mga kapatid, sa baba ng Queen Mary Hospital. Anong lugar yan? May housing dyan. Praise God. Sa baba ng Pukpulam. Ha? Cyberport. Hindi pa tayo makarating ng Cyberport, mga kapatid. Ha? Praise God. Grabe, mga kapatid. Ginagawa nila ng karsada. Tiningnan ko sa ilalim. Napakalalim sa ilalim. Ginagawa na nila ng poste, mga kapatid. Para mga chopstick, mga kapatid. Doon sa baba, sa taas, mga kapatid, may mga bridges, mga kapatid, hanggang makarating sila doon sa mga housing units. Ang galing talaga ng paggagawa. Hanga ka talaga sa engineering, praise God, mga projects po dito sa Hong Kong. Kung kayo'y observant po.
Pero kung nag-o-observe lang kayo, ATM, wala pa naman ang sahod niya mo, mga kapatid. Hindi mo ma-appreciate ang beauty ng Hong Kong. Paglabas, punta na ka sa ATM, mga kapatid, check doon sa screen. Praise God. Kung walang makitang digit, mga kapatid, balik sa bahay ng amo, pagbaba, ATM na naman, mga kapatid. Hindi ka ma-enjoy sa ganung buhay, mga kapatid. Everybody shout amen. Hallelujah. So, God wants to work in the lives of sinners. Pag nakita ng Diyos ang isang tao na minamaliit, inaapakan, palaging umiiyak, para bang malas na malas sa mundong ito, nakita ng Panginoon, mag-start ako ng construction sa buhay na ito. Gawin ko itong pinakamagandang resort sa kaharian ng langit at lahat ng mga taong titingin sa Kanya, mamamangha, hallelujah, kung paano ko binago ang Kanyang buhay. Sorry, Sister Carmi, gamitin ko ang testimony mo. Sister Carmi ay isang lesbian. Authenticated, legit lesbian. Gwapo niya noon, mga kapatid, ano? Pero ngayon, mga kapatid, Miss World na siya, mga kapatid. Binago siya ng Diyos. Kapag mag-umpisa ang Diyos, hallelujah, na magtrabaho sa buhay ng isang tao, mamangha ka talaga. Ha? Ano nangyari sa kanya? Kaya yung mga dating barkada nyo dati, praise God, dito sa Hong Kong, ano, di ba? Yung unang kontrata mo dito, hindi ka pa nakarating sa church, inuman lang sa labas, barbecue, punta ng Deepwater Bay, minsan mga kapatid, lasing pang umuuwi. Yan ang buhay ng mga OFW dati. Nagsusugal, wala nang pangsugal, mangutang, pati passport, idamay. Everybody say amen. Ayan ang totoong istorya dito eh. Praise God. Pero nung ikaw, mga kapatid, ay pumunta sa church, ng Apostolic Church, at binuksan mo ang iyong puso, Lord, tawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Ikaw na bahala sa buhay ko. Mga ilang months lang, nakabisita ka sa dating grupo mo, mamangha yung mga dating grupo. Hindi ka na namin kilala. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka na hindi na sumasama-sama sa amin? Ang sagot mo, may construction kasi nangyari sa buhay ko. May ongoing construction sa buhay ko. Mare, dati sa bidyukihan ka, Mare, dati, praise God, dalawa boyfriend mo, may Pakistani, may Indiano, bakit ngayon? Everybody say amen. Sabi mo, may construction na kasi nangyari sa buhay ko. Sinong kontraktor? Ang pangalan niya si Jesus Christ. Kailan matapos ang construction? Until I see Him face to face. Everybody shout amen. Huwag kang mag-expect kaagad na i-invite mo si Jesus kinaumagahan. Mga kapatid, ay talagang santo ka na. Hindi. It is a process, mga kapatid. Kaya minsan dito sa church, mga kapatid, baka nag-expect, lalo na sa aming mga bisita, huwag kang mag-expect na ang lahat ng mga membro dito ay mga santos, mga kapatid. Kaming lahat dito, on the processing pa lang, mga kapatid. Processing. Kaya minsan may pagkakamali, okay lang. Bakit? May construction na nangyayari sa loob. Here is an amazing grace ready to work in us. Here is an amazing grace ready to work in us. The grace of God. Sa Kanya lahat ng kapital. Ang gawin mo lang, sige Lord, sige Lord, yes ka na lang, yes. Sabihin ng Panginoon, baguhin ko ang ugali mo. Yes Lord, sige Lord, baguhin mo. Baguhin ko ang mga pananaw mo. Sige Lord, yes Lord. Baguhin ko ang iyong pananalita. Yan Lord, unahin mo yan Lord, unahin mo yan Lord. Everybody shout amen. Ang ating papel, praise God, sa construction na ito, ay ibigay lamang natin, isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Kasi ang kanyang blueprint ay nandito nakasulat na. Pag sinabi ng Diyos, okay, huwag ka nang pumunta sa ganyang lugar, ha? Makasira yan sa'yo.
ang lahat ng mga substance na papasok sa iyong katawan, sigarilyo, alak, druga, sabi ng Galatians, mga kapatid, na hindi ito pwedeng ipasok sa templo ng Panginoon kasi ang katawan pala natin, ito ay templo ng Diyos. Kung ang Biblia nagsasabi, wag mo nang ipasok yan. Lord, kasi nasanay na kasi ako, Lord. Yes ka na lang ng yes. Kaya yung iba, hindi kaagad na renovate, hindi na bago kaagad ang buhay nila dahil ayaw nilang ibigay ang parcel ng kanilang part ng kanilang buhay sa construction worker, mga kapatid. Everybody shout amen. So, ngayon, sino gusto sa inyo, mga kapatid, na mabago talaga totally ang buhay mo? Yung gusto lang, yung gusto lang. Yung nag-iisip pa, sige, pag-isipan mo pa yan. Ang gusto ko lang, yung gusto lang, ha? Okay? Yung willing talaga na ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. So the amazing grace of God is ready to work in us. Sino sa inyo nagpatayo ng bahay? Na hanggang ngayon poste pa lang, mga kapatid. Di ba masarap, maganda, Sister Cynthia, magpatayo ng bahay kung matapos ka agad, ano? Anong solusyon? Pera. Pag may pera ka, sobra ang pera mo sa plano, ang madaling matapos talaga. Kasi maraming trabahante gustong magtrabaho. Maraming gustong magtrabaho, wala tayong ipatrabaho. Ang Diyos ay hindi naubusan ng kapital ng Panginoon. Tingnan mo ang mga projects na walang mga, praise God, naubusan ng pera. May nag-build ng tulay. Wala, kinurakot ang pera, ang budget. Wala, hindi matapos yung tulay. Ilang taon na, hindi pa rin matapos ang tulay. Parang isang Kristiyano ba, mga kapatid, bakit ganyan ang buhay niya? Ang tagal na niya dito sa church. Para siyang tulay na hindi natatapos. Ayan, kinurakot niya ang blessing ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag day off mo, punta ka sa bahay mo, kinurakot, nag-part-time. Hindi matatapos talaga. May message sana na marinig niya, akmang-akma sa buhay niya sa Saturday na yun. Hindi niya marinig. Sayang, mga kapatid. Hindi matapos talaga ang construction ng Panginoon sa buhay mo. Everybody shout, praise the Lord. This is the opposite of what we naturally want. We want to reach the stars immediately. Gusto natin, mga kapatid, maabot kaagad ang mga bituin. Mga plano natin. Gusto kaagad, mga kapatid, na mamilyonarya kaagad. We want to achieve financial success immediately. We want to climb higher. Nakita niyo ba kung ano ang opposite? Because God wants to reach down. Tayong tao, gusto natin, sige, aangat, aasin. So wala namang masama dyan, mga kapatid. Pero ang opposite, ang Diyos, gusto niya bumaba. Gusto niya tayong abutin para tayo'y aangat. To meet and change the sinner. That is why God wants to reach down. He wants to reach down to seal an individual as His own. Gusto niya, mga kapatid, na bababa para silyuhan niya, tatakan niya, lagyan niya ng chop, mga kapatid, ang buhay ng isang tao, ang buhay ng isang makasalanan para magiging sa kanya na. God invites you to become His child by faith. Ang paraan kasi para magiging anak tayo ng Panginoon ay sa pamagitan ng pananampalataya. Tingnan natin ang John chapter 1 verse 12. Ito pang sulat ni Juan, mga kapatid, John the Beloved. But as many as receive Him, can we read it all together? Look at the screen. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pag ikaw ay naniwala kay Jesus, pagmahalin mo ang pangalang Jesus, at sambahin mo ang pangalang Jesus, hindi lang ibinirate, hindi lang, mga kapatid, magbigay ka ng obeisance, kundi, mga kapatid, talagang ang worship mo, ang hallelujah mo ay para kay Jesus lamang. Sinabi ng Bible, bibigyan kanya ng kapangyarihan na tawagin kanyang anak ng ating Panginoon. Sa lahat ng tumanggap, as many as receive Him, walang bilang, walang kuta ang langit. Pastor, baka sa plano ng Panginoon may kuta si Lord, Pastor, at hindi na ako nakapasok sa kuta. Baka 100,000 lang ang makapunta sa langit ng mga Pilipino.
Baka 144,000 lang. At sa 144,000 na yan, dalawa lang ang Pilipina. Baka Sister Basting lang, Sister Jane ang kasama dyan sa 144,000. Kapatid, walang kuta ang langit. With in fact, the desire of God is all shall be saved. All will come to repentance. Na ang lahat ay magsisi at magbago. Everybody shall praise the Lord. Pagtanggapin mo pala si Jesus. Pagtanggapin mo siya, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan, Pastor? Bibigyan ka ng authority to become the sons of God. Kanino ba tayong mga anak pala? Sabi ng Bible, your father, which is the devil, who is the father of all lie. Nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, ang tatay pala natin ng demonyo. Pastor, hindi naman, gwapo-gwapo ng tatay ko, tapos sabihin mo, tatay ko, demonyo. Ano sabi ni Jesus? If you lie, if you sin, pag ikaw ay nagsinungaling, pag ikaw ay nagkasala, ang tatay mo, demonyo. Nakakatakot yun, di ba? Pero ngayon, tayo ay nakatanggap na ng offer. May offer ang langit, Sister Leti. Praise God na tinanggap natin ng buong puso. Pinagsisihan natin ang ating kasalanan. Nagpabautismo tayo sa pangalan because we believe that name. Ngayon, mga kapatid, hindi ka na anak ng dyablo, kundi anak ka na, mga kapatid, ng Diyos. Everybody shout amen. Hallelujah. He wants to start His work of reconstruction in your life today. Pag sinabing construction, yung mula talaga sa scratch. Gusto kong ma-realize ninyo. Pero kayo dito, mga bautismado na, matagal na kayo sa church, kung may mga sira lang, renovation, repair, reconstruction. So ngayon, mamaya, tatanungin ko kayo kung sa anong stages kayo. Kung building kayo, praise God, ang Panginoon, ang contractor, magtanong ako pagkatapos nitong service na ito, anong stage na, praise God, ang buhay mo. Pastor, construction talaga ito, Pastor. Construction. As in, baguhin talaga lahat. Hindi lang parte. Alam niyo mga kapatid dyan sa Belchers, nakita sa inyo ng Belchers building, tapos na yung building na yan. Pero makikita mo na may mga kawayan, mga kapatid, na scaffoldings, di ba? Kasi gamit nila dito mga kawayan. Praise God. May kawayan, may scaffoldings, mga kapatid, dahil i-repair ang aircon, i-repair ang bintana. So hindi lahat ng building lagyan ng kawayan. Isang unit lang ang nangangailangan. Hindi pa mga kapatid, isang unit, mga kapatid, sabihin ng management, okay, lagyan natin ng kawayan ng buong building dahil may sira na aircon dyan sa 5th floor, room 5. So kung saan lang ang room, doon lang lagyan ng kawayan, scaffolding. So kung tayo sa buhay, praise God, bautismado ka na, nalinis ka na, nakareceive ka na ng Holy Ghost, nasira lang ang aircon ng pagkakristyano mo, doon lang lagyan ng kawayan. May aircon pala ang pagkakristyano, Pastor. Oo. Minsan mainit na ang sitwasyon. Inaaway mo ng husband mo. Bawat na lang text ng husband mo, mga kapatid, reply mo talagang nag-uumapoy yung mga reply mo, mga kapatid. Pag tumawag si husband, ang reply mo, ayusin mo ang pera dyan, dong ba? Ikaw, dong, gumising ka, dong. Ayusin mo ang pera dyan. Oh. Pag tumawag na namang husband, mga kapatid, ganun, high talaga, palaging high. Sabi ng husband, bakit ang init-init mo? Bakit ang galit-galit palagi? Bawat tawag ko sa iyo, nagagalit ka. Bakit? Sira ang aircon, mga kapatid. Sira ang isi sa pagkakristyano. Kulang ng prayer. Yun ang preyon. Ang aircon, mga kapatid, kahit i-on ang aircon, kung walang preyon doon sa machine doon sa labas, ay hindi yan lalamig. Ang labas niyang hangin parang electric fan lang. Pero pag lagyan ng preyon, lalamig. Ikaw, mukhang Kristiyano, ako mukhang Kristiyano, pero pag nagkulang ako ng prayer,
walang preyon. Kaya lahat na lang mainit, pabalandra. Praise God. Akala ko Kristiyano ka, akala ko preacher ka, bakit ka ang ugali mo ganyan? Mas mabuti pang unbeliever sa'yo, kalmado pa. Pero ikaw, delikado yun mga kapatid. Hindi tayo magiging magandang testimony pag ganon. Pero, pag napapansin mo na parang mainitin ka na, Lord, 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 pray ka na, Lord, baguhin mo ang aking ugali, Lord. Lagyan mo ako ng preyon. Ay, pastor, mainitin man lang ako, pastor, pag naubos na ang pera ko, pero pag bagong sahod, kalmado naman talaga ako, pastor. Ay, wala lang sa pera, mga kapatid. It's in your spirit. Sa Espiritu ng Panginoon na kumikilos sa iyong buhay. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. He wants to start His work of reconstruction in you today. Ngayong araw na ito, gusto ng Panginoon mag-start siya kaagad. Hello. Number 2, mga kapatid. Ano yung una? God wants to begin a work in your life. Ang pangalawa, mga kapatid, God wants to begin a good work in your life. Gusto niya mag-umpisa, sis, ng talagang good work. Pulido, maganda. Hindi kanya iiwan sa ere. Praise God. Hindi maggawa ang Panginoon, mga kapatid, na ang resulta pawindang-windang, mga kapatid, yung pintuan. Hindi. Kapag pumasok ang Diyos sa iyong buhay, Sister Carmi, pulido ang pagkatrabaho. Wala ka talagang say, wala ka talagang ikakritik sa pagkagawa pag siya ang gumawa sa iyong buhay. God wants to begin what? A good work in your life. My question is, are you willing to give your life to Jesus? Are you willing, hallelujah, to give your heart, your time, your attention and your priority to our Lord Jesus Christ? Sinabi niya, mga kapatid, He which hath begun a good work in you. He, si Jesus yan, which hath begun a good work in you. Bakit past tense? Ang totoo niyan, sa tiyan ka pa ni nanay, may plano ng Diyos talaga para sa iyo. Hindi ka pa nakarating sa church, meron ng design ang Diyos na makarating ka talaga sa church. Meron ng mga pangyayari talaga sa buhay mo na makarating ka talaga sa church. Noon wala kang pakialam sa Biblia. Parang takot ka sa Biblia. Parang, huwag kang lumapit sa akin. Pero ang Diyos may plano. Isipin mo, Sister Lisa, praise God, pina-abroad ka pa para makilala mo si Jesus. Para mabaptize ka sa kanyang pangalan. Di ba? So ang yung construction, stateside. Praise God. Imported. Dito ka pa sa Hong Kong, mga kapatid, praise God, nakarinig ng Ebanghelyo para mabago ang iyong buhay. Everybody shout amen. God's work in us may not seem good at the beginning. I-explain ko ito sa inyo. Kasi minsan, mga kapatid, ang mali kasing concept, nabaptize na ako, pero pastor, nag-struggle pa ako sa ugali ko. Pastor, marami akong mga struggles, nabaptize na ako, nakareceive ako ng Holy Ghost. Pero bakit hindi pa perfect, pastor? God's work in us may not seem good at the beginning. Pag nakita mo isang construction site, pag start pa lang Sister Cynthia, may i-layout pa nila, mga kapatid, hindi kagad gwapo na building kagad. No. Once na mag-umpisa ang construction, ang daming mga dirt, ang daming mga sira, mga kapatid, ang daming mga lupa na hinuhukay. Praise ka, sabi, ang ganda ng perspective. Pero sa construction, pag nag-umpisa at the very beginning, you cannot appreciate the beauty at the very beginning. Why? It's still the beginning. Ganon din sa buhay natin. Pagbaguhan pa tayo sa Panginoon. Hallelujah. Nangangapa pa tayo. Ano ang repentance? Nangangapa pa tayo, mga kapatid. Praise God kung anong gagawin sa loob ng church. Para bang you cannot appreciate at the beginning stage. Pero wag ka, mga kapatid, sumuko. Hallelujah. Ganyan talaga ang construction. Sa umpisa, hindi siya maganda pang tingnan. Pero pag ituloy mo lang na ibigay ang iyong buhay, you will appreciate it. Hallelujah. Because
The longer it goes, the sweeter it becomes. Pag tumagal ka sa Panginoon, masasabi mo, Pastor, hindi ako nagsisi, naglingkod ako sa Panginoon. Tanungin mo ang mga huminto, di ba? Nagsisi talaga ako, Pastor, bakit ako huminto? Mahiya na tuloy akong bumalik sa church. Everybody shout amen. Begins with making us aware of our sins. Kasi once na mag-umpisa si God, Brother Recto, ng construction sa buhay ng isang tao, ito po ang mangyayari. It begins with making us aware of our sins. Doon mo lang ma-realize na, hala, bawal pala yan. At doon ka na mahihiya sa iyong sarili, hala, bawal pala yan. Nagagalit pala ang Diyos sa ganon. Praise God. Hala, puro ka na lang, hala, sana all, hala. Bakit napasok ang sana all, mga kapatid? Natatawa ako, mga kapatid, sa takbo ng social media, sa mundo ngayon, ano? Pag may nag-post, mga kapatid, na nakatanggap ng bonus, may mga magre-reply, sana all. Ay, hindi talaga pwede yun. Hindi naman talaga lahat. Mag-post na sa increase ng salary. Yung mga friends, sana all. Diba? Pag ikaw ay nakatanggap ng, may mga nag-post ng miracle, di ba? Yung may nag-post, mga kapatid, na matagal siyang gustong magka-baby. At pinost niya, mga kapatid, yung pregnancy test, mga kapatid, na nagka-baby. Ito namang mga lalaki na sana all. Paano ito mga lalaki, walang mga mattress, mga kapatid? Mag-sana all. So when it comes to spirituality, pag mag-start ang Panginoon ng construction sa buhay natin, mess up talaga. It makes us aware of our sins. Hala, ganun, mga kapatid. Praise God. Tingnan natin ang Romans chapter 3, verse 10 to 23. Medyo mahaba-haba ito, mga kapatid. Tama bang orasan natin? Alas 3 Jess? Praise God. Hallelujah. O walang battery yung clock natin, mga kapatid. Tama? Praise God. Hallelujah. Kasi akala ko, mga kapatid, hindi tama, mga kapatid, kasi introduction pa lang to eh. Ang lahat ng handa, mga kapatid, na makinig sa salita ng Diyos, magsabing amen. Ang salita niya, doon tayo, mga kapatid, ma-realize at magising, hala, akala ko matuwid na ako. Akala ko tama na ito eh. As it is written, there is none righteous, no, not one. Bad news. Pero bakit nagiging gospel yan? Bakit nagiging good news? To make the people aware that we are all sinners. Ayon sa nakasulat at isinulat na ng mga propeta, wala talagang isang matuwid. Wala, kahit isa. Mga kapatid, ulitin ko ha, walang matuwid kahit isa. Sorry, wala. Pati ikaw, pastor, wala. Lahat dito, wala. Ayon sa nakasulat. And what it is written. Verse 11. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Nung hindi pa dumating ang contractor sa ating buhay, nung hindi pa dumating si Jesus, yan ang ating status. We did not understand, we did not seek God. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Verse 12. Hallelujah. They are all gone out of the way. Nangaligaw tayong lahat. They are all together become unprofitable. Wala tayong kakwenta-kwenta sa kaharian ng langit. Unprofitable. Magnegosyo ka ba, mga kapatid, na walang kita? Ay, huwag ka nang pumasok sa negosyo kung ayaw mo ng gusto ng gain. Kung ayaw mo ang gain, huwag ka nang magnegosyo. Magnegosyo ako, pastor, kasi gusto kong mawala yung kapital ko. Anong klaseng negosyo yan, mga kapatid? Di ba? So, hindi natin hinahanap ang Diyoses. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Walang matuwid sa atin kahit isa nung hindi pa dumating si Jesus. We are unprofitable. Ibig sabihin,
Wala tayong kakwinta-kwinta. Walang value. There is none that do it good. No, not one. Biblia ang nagsabi, walang gumawa talaga ng tama. Lahat. Wala. As in, kahit isa, wala. Verse 13. Their throat is an open sepulchre. Ang kanilang mga bunganga parang mga simenteryo. With their tongues, they have used deceit. Nung hindi pa dumating si Jesus sa ating buhay, ang ating mga dila, puro lang panluloko. Sis, bakit sinagot mo yan? Maraming pera. In love ka ba talaga? Wala. Yung dila natin, nagsisinungaling. So kung kayo ay nag-I love you sa inyong husband, kailangan tama, totoo. Diba? Sabi ng husband mo, na-miss na talaga kita. I love you so much. Tapos ang reply mo, saba diha. Praise God. Tongues. Their tongues, they have used deceit. The poison of us is under our lips. Nung wala pa tayo kay Kristo, mga kapatid, hallelujah, ang lason, mga kapatid, ng makamandag na ahas ay nasa ilalim lang ng ating mga labi. Kaya ganun na lang ang pasalamat natin. Salamat, Lord. Nag-umpisa ka talaga ng construction sa aking buhay. Kasi kung hindi ka dumating sa aking buhay, yan ang description ng buhay ko. Nakakaawa yung kaluluwa ko pala. Verse 14, ano sabi ng Bible? Whose mouth is full of cursing and bitterness. Di ba? Ang ating mga bibig ay punong-puno, mga kapatid, ng cursing and bitterness. Puro kapaitan. Puro reklamo. Tingnan ang ating gobyerno ngayon, mga kapatid. Ang ating gobyerno gumagawa ng mga mabuti, mga projects. Diyan pa rin ang mga reklamo. 15. Ano sabi ng 15? Their feet are swift to shed blood. 16. Destruction and misery are in their ways. Imagine mo, Sister Borbor, kung hindi dumating si Jesus, yan ang description ng buhay natin. Destruction and misery are in their ways. 17. Ano sabi ng Bible? And the way of peace have they not known. Ang daan, ang daadaanan, mga kapatid, ng tunay na kapayapaan, hindi natin alam. Praise God. 18. There is no fear of God before their eyes. Wala tayong takot noon sa Diyos, sa ating mga hindi tayo natatakot. 19. Hallelujah. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Buong mundo, mga kapatid, guilty sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Dahil wala pang taong matuwid kahit isa. Kung guilty ang lahat, mga kapatid, praise God. O guilty ang lahat, pastor? Yes, guilty ang lahat sa harapan ng Diyos. Dahil tayo'y nagkakamali, mga kapatid, either sa isip, salita, or gawa, mga kapatid. Pero salamat, may mata sa langit nakakita. Yan, gawin ko yung resort, gawin ko yung magandang buhay, gawin ko yung magandang testimony. Ipakilala ko sa Kanya ang kapayapaan, kung ano ang totoong kapayapaan. Dahil ang buhay natin, mga kapatid, halay nabalot sa takot, nabalot sa depresyon. Pero kapag ang Diyos ang pumasok, siya ang liwanag, siya ang kapayapaan. Hayaan mo lang na mag-umpisa siya ng pagtrabaho sa iyong buhay. Sabihin ko sa iyo, you are a testimony on the making. Pastor, magulo kasi ang buhay ko, Pastor. Hindi may feeling ang buhay ko. Kaya ng Diyos baguhin ang buhay mo. Kaya ng Diyos ay, kaya talaga ba? Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Walang buhay, mga kapatid, na hindi kaya niyang baguhin. Willing ka lang, mga kapatid, na makipag-partner sa kalooban ng Panginoon. Verse 19, ano sabi ng verse 19? Hallelujah. At 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Kung kautusan ang pag-usapan, mga kapatid, wala pong napawalang sala sa kautusan. Dahil kung ipairal ang kautusan, sis, tayong lahat bagsak, mga kapatid, dahil tayo'y may kasalanan. 21, hallelujah. But now, everybody shout, but now,
Yung description mula sa verse 10 hanggang 20, yan ang larawan ng buhay natin nung hindi pa natin nakilala si Jesus. But now, salamat na lang, may but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Ano ibig sabihin, Pastor? Hindi na ibase sa batas. Kasi kung batas ang pagbasihan, bagsak tayong lahat. Na-gets nyo? Kaya the righteousness of God without the law is manifested. Ang lumitaw ngayon at nagpakita ang katuwiran ng Diyos, hindi, mga kapatid, ibase sa batas. Hindi ibase, mga kapatid, sa anumang seremonyaloso, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Nasaksihan ito, mga kapatid, ng mga propeta. Kaya ang mga propeta sa Old Testament, mga kapatid, nakita nila ang pagdating ni Jesus, ang pagdating ng Misaya, na ang kaligtasan ay free gift. Ang kaligtasan ay ibibigay na lang libre sa lahat ng naniniwala. Dahil pagdating sa Old Testament, walang nakatupad kahit isa. Kaya dumating ang ating Panginoon ayon sa laman, para ang kaligtasan ay ibigay free na lang sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Hindi ka na magbayad. Pagdating sa Semana Santa, mga kapatid, hindi ka na aakyat ng bundok at may pagpalo sa iyong likod at dudugo ang iyong likod para ang lahat ng kasalanan mo ay mawala. Pinako na niya doon sa krus. Siya ang nagbayad lahat. Bayad ka na, mga kapatid. Verse 22, sabi ng Bible, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Hudyo ka man, hintil, babae o lalaki, bata o matanda, may pinag-aralan o wala, may pera o wala, may bankbook o wala. Sabihin ko sa iyo, there is no more difference in the eyes of God. If you have faith, hallelujah, in Jesus Christ, hallelujah, yan po, mga kapatid, ang umpisa na gumagawa, mga kapatid, ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay sa ating buhay. It makes us aware. Verse 23, for all have sinned. Can we read it with understanding? For all have sinned and come short of the glory of God. But thanks to the righteousness of God in faith of Jesus Christ. Kaya kung tinanggap mo si Jesus sa bautismo, wow, yan ang umpisa. Yan ang umpisa talaga, mga kapatid. Praise God, hallelujah, nagagawa ang Panginoon ng mga bagay sa ating buhay. He wants to start a good work in your life. We learn that our good works are worthless. Kung ang good works lang natin ang basihan, it's worthless. Kailangan ang good work niya, hindi yung good work natin. Mabasa sa Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Si Propeta Isaiah nagsasabi, tayong lahat, mga kapatid, praise God, ay mga marumi. Ang ating katuwiran ay para lang basahan, mga kapatid. Everybody shout amen. So anong kailangan natin? Ang good work na mula sa Panginoon na mag-umpisa na sa ating buhay. We learn that we have earned only death, praise God, according to Romans 6:23. Praise God, hallelujah. Pero salamat kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Grace brings us hope. God loves us so much. And God became flesh. And He is the Christ, the Messiah. And He died for us. We move from conviction to conversion. I repeat it again. We move from conviction to conversion. Faith in Christ brings many good things to us. Ito, mga kapatid, i-share ko ito sa inyo ng medyo mahaba-habang panahon. Faith in Christ brings many good things to us. Una, forgiveness of sins when we repent. May mga grupo kasi, mga kapatid, na nagsasabi, pinatawad na ako ng Panginoon. Pero mga kapatid, may kondisyon pala yan kung ikaw ay nagsisi. Kung hihingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka talaga dyan. Period. No additional opinion. If you ask forgiveness, God will forgive you. That's one of the good things when we have faith in Jesus Christ. Everybody shout amen.
Justification. Yan ang number 2. Just as if you did not commit sin. Hallelujah. When we believe on Him and surrender all. Ang justification, mga kapatid, ipawalang sala ka. Ano yung sinabi ng Bible kanina? Lahat nagkasala. Walang gumawa ng matuwid. Wala kahit isa. Pero pag mabilib ka kay Jesus at isurrender mo ang iyong buhay sa Kanya, ipawalang sala ka. Justification. And the assurance of heaven. Hallelujah. When we continue till the end. Mga kapatid, hindi ko po alam, mga kapatid, kung ipasulat ko sa inyo sa papel, kung ano ang iyong opinion patungkol sa langit. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na ang Diyos ay naghanda ng lugar sa lahat ng mga matuwid? Lahat po ba naniniwala na may heaven na hinihanda ang Diyos? Lahat po ba dito naniniwala na may hell or lake of fire para sa mga hindi naniniwala? Nakasulat yan dito, mga kapatid. Pero that is not our topic this afternoon. There is an assurance. Your faith in Christ will bring so many good things. Why? The assurance of heaven is sure. When we continue till the end. Pag tayo pala'y magpapatuloy hanggang sa wakas, asigurado. Pero kung hihinto ka, hindi sigurado. The indwelling of the Holy Spirit. Ito, mga kapatid, ang pinaka-the best talaga. The indwelling of the Holy Spirit, when we receive it and cleanse ourselves from all filthiness. When we receive it and cleanse ourselves from all filthiness. Para bang papasok ka sa isang bahay, nauuhaw ka. Sabihin mo, Sir, Sis, nauuhaw talaga ako, pwede bang makainom ng tubig? Oh, sige. Gamitin mo lang yung mga baso dyan. Pagtingin mo sa baso, mga kapatid, malinis sa labas pero sa loob, may mga uod sa loob. Gamitin mo ba ang baso na yon para iinom ka ng tubig? Malinis naman sa labas. Oo nga, malinis nga sa labas pero ang loob, hindi. Praise God. Ang Holy Spirit, mga kapatid, papasok lang siya sa isang vessel kasi ang buhay natin vessel ito. Ang pagkatao natin vessel. Paglalagyan kayo. Kapag sa loob at labas ay malinis. Ano ang maglinis sa atin, pastor? Yun na po ang kapangyarihan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil pag ikaw ay nabautismuhan sa tubig sa kanyang pangalan, sabi ng Biblia, mga kapatid, lilinisan ka, mga kapatid. Ang iyong kasalanan ay mabubura. Praise God. So, ibig sabihin, Sister Lisa, nung Thursday na ikaw ay nabaptize, lahat ng kalukuhan mo nung bata pa ka hanggang sa Thursday, lahat na naka-record sa langit, binura, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. At ikaw ay isang malinis na paglalagyan. Everybody shout, praise the Lord. That is the indwelling of the Spirit. Ang Espiritu ay manahan. Yan ang term sa Tagalog. Mananahan siya. Mamamahay siya, gawin kanyang bahay, gawin kanyang hindi lang boarding house, pag-aari kanya. Hindi lang siya nagrenta, He owns us. Ang Holy Spirit, hindi lang siya nagrenta, at ikaw yung landlord. Holy Spirit, pwede ka nang bumalik sa langit, hindi na kita kailangan. Hindi palagi kitang, Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, leads me. Holy Spirit, covers me. Oh, Holy Spirit, sino ba yung Holy Spirit, pastor? Yan si Jesus in the form of the Holy Ghost. Yan ang ministry niya, mga kapatid, to comfort us, to guide us, to illuminate our mind. Para hindi tayo ma-confuse, mga kapatid. Ang Espiritu niya ang nagbibigay ng liwanag. The last is a purpose to live for the glory of God. Bakit ka nabuhay ngayon? What is the purpose of your life today? Pastor, ang purpose ng buhay ko, para makapagpadala, makapagpaaral. Hanggang dyan na lang. Iwan ko, pastor, wala akong maisip. Now ask yourself for a moment, what is the purpose of your life? Do you think domestic helper and abroad, is that all the purpose of your life? Because life has an end. Ang buhay natin ay may hangganan, Sister Lailin.
So kung ganon, kung ang buhay ay may ending dito sa lupa, the question is, what is the purpose? Bakit ka nabuhay? For the glory of God. Yan ang isang good thing pag may faith ka kay Jesus. Your life will bring glory to God. Sa iyong ugali, na-glorified siya. Sa iyong pagkatao, na-glorify siya. Sa iyong pagkananay, kahit malayo ka sa iyong maliliit na anak, na-glorify siya. Sa iyong pagkaasawa, mga kapatid, na natili kang faithful, na-glorified siya. Hallelujah, praise God. Sa ating pagkaanak, mga kapatid, nirerespeto natin ang ating mga magulang, na-glorified siya. Pag day-off natin, hindi tayo naglakwat sa labas, kundi nandito tayo sa bahay ng Panginoon, na-glorified siya. That's the good things that Jesus will bring into your life when we believe on Him. Number 3, God wants to perform a permanent work in your life. God wants to do a work in your life. God wants to begin a work in your life. God wants to begin a good work in your life. At pag nag-umpisa na siya, sister, ang final talaga niyang target, He wants to perform a permanent work in your life. Yes, He wants to perform a permanent work in your life. He wants to abide in your life until the end. Sinabi sa verse, will perform it until the day of Jesus Christ. Look at on the screen. Can we read it all together? Will perform it until the day of Jesus Christ. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ito panandalian. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ito panakipbutas, mga kapatid. Praise God. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, ito po ay eternal, mga kapatid. Ang ating paglilingkod sa Kanya, ito is panghabang buhay ito. Yun din ang target ng ating Panginoon, na ang Kanyang pagkilo sa iyong buhay, permanente na po ito, mga kapatid. And Paul was confident this good work would last until the day of Jesus Christ. If we are going to summarize the good work in the believer's life, we are now in the conclusion part. Summarizing God's good work in believers. If we are going to study, Sister Carmi, praise God, in summary, sinabi ng verse 6, God begins His work. Everybody say, God begins His work. God begins His work. Shall we say it again? God begins His work. Yan ang nasa Philippians 1:6. Pagdating sa Philippians 2:13, God continues His work. Praise God. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Bakit ka nakarating sa simbahan? Nag-decide kasi ako, Pastor. No. Ang totoo niyan, spiritually speaking, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sa wikang Tagalog, para maintindihan nyo ng mabuti, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Kahapon pa kayo, mga kapatid, nag-iisip talaga, punta talaga ako sa church bukas. Hindi ikaw yun. Ang Diyos ang naglagay ng pagnanasa. Gusto kong mag-gets ninyo ng malalim. Pag ikaw, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nag-umpisa ng construction sa iyong buhay at siya na ang masusunod, lahat ng mga decision natin, lahat ng actions natin is being led by the Spirit. Minsan, mga kapatid, darating sa isip mo, mag-save ako kasi parang naisip ko, last ko na contract. Hindi ikaw yan. Ang pagnanasa, yung desire mo, mga kapatid. Kasi ang word na pagnanasa in Tagalog, para bang it brings a negative connotation. Pero sa Diyos, hindi eh. Ang pagnanasa, mga kapatid, sa spiritual na thing, mga kapatid, hindi sa laman, okay? Hindi sa laman, is a good thing because it is the work of God.
To will ba? Yung gustuhin mo ba? Gusto kong bumili talaga ng ganito. Kung hindi yan labag sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang naglagay sa isip na yan. Gusto ko na talagang umuwi dahil gusto ko maalagaan ng mga bata. Lord, galing ba ito sa iyo o sa akin lang? Pero kung ang buhay mo, mga kapatid, ay ibigay mo na sa Panginoon. Gusto kong intindihin nyo ang wordings na yan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Grabe ano? So siya na nag-umpisa ng work sa iyong buhay, sinabi dito, will continue His work. So pag naumpisahan mo na naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo si Jesus, hanggang sa katapusan na yung buhay na yun, nangako siya, basta hindi ka susuko. Amen. Kung hindi ka mag-give up, he has an oath, mga kapatid, I will never leave you, nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan at hindi ko kayo pababayaan. Sino nagsabi? Sinabi ng ating Panginoon. Ano yung number 1? God begins His work. Number 2, God continues His work. At ang number 3, God completes His work. Tatapusin talaga niya. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. For our conversation is in heaven. Ano ibig sabihin yan, Pastor? Ang ating pagka-citizen ay nasa langit. Sino dito ang British citizen? Taas ang kamay. Wala. Sino dito ang US citizen? Wala rin. Sino dito ang Filipino citizen? So kahit baliktarin pa natin ang mundo, Philippine passport kahalaga, mga kapatid. Pero pagdating sa paglilingkod, once na ang Panginoon papasok at makiugnay sa buhay mo, sis, sa spirit world, ang pasaporte mo, langit, heaven ang passport mo eh. Pag ikaw ay may Philippine passport, pag uwi mo sa Pilipinas, walang problema. Bakit? Hindi na kailangan ka kumuha ng visa. Because you are natural born Filipino citizen. You have the rights according to our Constitution. Unlimited ang iyong stay sa Pilipinas. Hindi kayo maniwala? Subukan yung umuwi, di ba? Unlimited. Walang immigration ang hahabol sa'yo. Oy, nag-overstay ka dito. Bakit? Ang passport mo, Philippines. Kung ang passport mo, heaven, walang problemang papasok sa heaven. Pero kung wala kang passport sa langit at gusto mong pumunta sa langit, malaking trouble, malaking problema. Tapusin muna natin, Pastor. Sige, basahin natin para maintindihan ninyo. He began a good work in you. He will continue His work in you. At sinabi ni Jesus, I will complete my work in you. So ibig sabihin, sister, sisiguraduhin talaga ng Panginoon na pagkatapusan sa iyong buhay o madatnan kanya na buhay, langit talaga ang bagsak mo. Nangako siya. Nangako siya. Saan ba tayo galing? Di ba? Makasalanan tayong lahat. Puro tayo palpak. Di ba? Nahulog tayo sa kalwalhatian ng Diyos. Pero once na mag-start siya ng construction sa iyong buhay at willing kang makipag-cooperate sa Kanya, sabi ko, mag-start ako ng magtrabaho, tuloy-tuloy ang aking trabaho, tapusin ko ang aking trabaho. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Verse 21, ano sabi ng Bible? Who shall change our vile body? Babaguhin daw niya, Sister Rosel,
Itong katawan natin na punong-puno na ng kolesterol. Babaguhin niya itong katawan natin, Brother Ricto, na punong-puno na ng sakit. Bile body. Ano ibig sabihin ng bile body? Katawang makalupa. Katawang napakahina. Katawang, praise God, wala namang robot dito, di ba? Ang katawan natin talagang tao lang ito, mga kapatid. Pag nasubrahan ka sa trabaho, nanghihina. Pag nasubrahan ka sa iyak, konsumisyon ka, mga kapatid. Emotional beings kasi tayo. But God will change it. Pag natapos na niya, mga kapatid, ang trabaho, ang misyon, ang kontrata sa ating buhay, sabi niya, I will change your bile body. Paano niya gawin yung pastor? That it may be fashioned like unto His glorious body. Babaguhin daw niya ang katawan natin, katulad sa katawan niya. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Tagalogin natin para maintindihan natin. Dahan-dahan, okay? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Maliwanag? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tapos sabihin mong, mapunta siguro ako ng impyerno. Hoy, huwag kang magpaloko sa dyablo. Niluluko ka talaga ng dyablo. Ang iyong pagkamamamayan ay nasa langit. At mula doon sa langit ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Ang Panginoong Hesukristo. Hindi relihiyon. I have a good news for you. Hindi relihiyon ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Woo! Hallelujah! That's the good news. Ngayon, pastor, yung katawan, pastor, 21. Hallelujah. Actually, may tanong yung bunso kong anak na babae, yung nag-drum si Kisya. Sabi niya, Pa, when I go to heaven, shall my height be like this or I'll be tall? Yun ang sagot niya kasi kung mabalik daw si Jesus at bata pa siya, bata ba daw siya pagdating doon sa langit? Diba? Wala talaga akong sagot, mga kapatid eh. Kasi hindi ko alam eh. Hindi naman sinabi ng Bible na ang mga 5-footer, pagdating doon, magiging 6-footer. Yung mga, praise God, yung mga kayumanggi, pagdating doon ay parang mga Caucasian. Hindi sinabi ng Bible eh. Ang sinabi lang ng Bible, na ang iyong katawan na mamamatay ay hindi na mamamatay. You will be a glorified body. Tingnan natin mabuti. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang katawan natin, mababa, nasisira ito. Kakainin lang ito, mga kapatid, ng worms pag tayo'y namatay. Pero babaguhin niya ang ating katawan katulad sa kaluwalhatian ng kanyang katawan. Anong katawan yon? Gusto kong ma-realize ninyo. Si Jesus, nung namatay siya doon sa cross, inilibing siya. At pagkatapos ng 3 araw, ano sabi ng Ebanghelyo? Siya ay muling nabuhay. Yung katawan na yun ang tinatawag sa theology na glorified body na kahit dingding, pwede kang papasok, mga kapatid. Praise God. Yan ang glorified body. It's not subject to earthly laws and gravity. Pag tayo, mga kapatid, mula sa hagdanan, di ba? Pag tayo'y tumalon, hindi tayo papunta sa taas. Papunta tayo dun sa baba. Bakit? Ang katawan na ito, subject sa gravitational force. Pero pag ikaw ay may glorified body, pag tumalon ka, hindi ka babagsak. Hindi rin titaas. Depende sa'yo. Kung pumunta ka sa taas, tumaas ka. Kung pumunta ka baba, bababa ka. You're not subject to any gravitational force. Sa poste na solid, mga kapatid, pwede kang dadaan lang. Napatunayan ni Jesus yan. Unang magpakita ang ating Panginoon sa kanyang 12 na alagad. Saradong-sarado yung ang lugar, mga kapatid.
Bintana, pintuan, sinarado nila. Bakit? Natakot sila sa mga pulis, baka sila na naman ang isunod na ipako sa krus. Biglang dumating ang Panginoon sa gitna. Sabi ng Panginoon, peace be with you. Wala si Thomas, no? Takot sila. Sa isip na, ang Panginoon. Walang isa nga, ikaw ba yan, Lord? Wala. Ang Panginoon. Nakilala nila kaagad ang Panginoon. Praise God. At nangungusap ang Panginoon sa kanila. Pangalawang day off, mga kapatid, pinalabas si Tomas ng kanyang employer. Sabi ng mga kasamahan, nakita namin ang Panginoon last Saturday. Bigla siyang dumating sa ating kalagitnaan. Sabi niya, maniwala. Yan ang sabi ni Tomas. Kaya tinawag siyang Thomas the Doubter. Pero alam nyo ba na sa kanyang doubt, siya lang ang apostoles na nag-declare na si Jesus is God? So minsan ang mga doubts natin, pag mabaliktad pala yun, pag nandyan tayo sa Panginoon palagi, magiging big testimony. Ganito ang nangyari. Sabi ng mga kasamahan ni Tomas, nagpakita ang Panginoon nung last Saturday. Sabi nito, maniwala. Maniwala lang ako kung ilagay ko talaga yung daliri ko doon sa sugat ng kanyang mga kamay at ipasok ko dito sa kanyang tagiliran. Kasi, di ba, nung nandun si Jesus Christ sa cross, may isang sundalo, mga kapatid, na may sibat. Ginanon niya, mga kapatid, yung tagiliran na Jesus. At nawasak yung tagiliran ni Jesus at bumuhos ang dugo at tubig. Praise God. Yun ang sabi ni Tomas. Kung mailagay ko lang ang aking daliri, ang aking kamay doon sa tagiliran niya, saka pa lang ako maniwala. Pagkatapos niyang nagsabi, biglang lumusot ang Panginoon kung hindi siya saan dumaan. Mga kapatid, hindi alam mo saan dumaan. Sabi naman, peace be still. Thomas? Si Thomas talaga ang una, mga kapatid. Yung mga doubter, mga kapatid, yung unang tawagin ng Panginoon. Thomas, ipasok mo ang iyong daliri sa aking kamay. Ay hindi niya napasok, sa totoo lang. Lumuhod na siya kagad. My Lord and my God. He declared that Jesus is the Lord and God. So kung meron kayong mga doubts, walang problema, mga kapatid. Walang problema. Praise God, hallelujah. Kasi si Tomas nga, disipulo, may doubts eh. Pero kung may doubts kayo ngayon, mga kapatid, alisin nyo ang doubts. Hallelujah, and believe the word. And you have the greatest testimony in your life. Woo! Hallelujah! Praise God! Pastor, kung alam mo lang ang sitwasyon ng aking buhay, napakasalimuot pa ngayon, Pastor, huwag mag-alala. Ang Panginoon ay nasa first stage pala ng construction ng iyong buhay, mga kapatid. Darating ang araw, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung perspective ng pagka-building mo, yung pagkatao mo, yung pagka-Kristiyano mo, doon mo Lord, salamat, binago mo ako. Lord, salamat, hallelujah, na ikaw nagbago sa aking buhay. At anong mangyari, Pastor, kapag natapos na siya? Gusto kong ulitin, mga kapatid, pa hindi nyo malimutan. He will begin a work. He will continue His work. He will complete the work. So what will happen is God will complete the work. 1 John chapter 5 verse 13. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ano ang pangalan ng anak ng Diyos? Jesus. Si Jesus. Pag ikaw ay naniniwala sa pangalan ni Jesus, sabi ng Bible, sa makatuwid bagay, may buhay na kayo ngayon. Buhay na walang hanggan. When God will complete His work, it is eternity. It is eternal life. Hallelujah. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Put down your Bibles. Mga kapatid, mahaba pa ito. Pakinggan nyo mabuti. Have you sensed God being at work in your life? Ulitin ko ang tanong, Sister Borbor. Have you sensed, napapansin mo ba? Have you sensed God being at work in your life? Amen. Have you been convicted of your sins? Have you been made aware of God's love? Are you aware that God really loves you? Are you ready to come in faith to Jesus today? God's good work can begin in your life today. But if
God is already working in your life, Sister Jane. Allow Him to re-examine you. Allow Him to recompute. Allow Him to renovate. Allow Him to recondition your life. And allow Him to repair things that are not yet being repaired. Itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagsuko sa Panginoon. Ipikit lang ang iyong matawag mong pakinggan ang nasa kanan at sa kaliwa. Hayaan mo sila, meron din silang mga battle sa buhay, meron silang problemang hinaharap, meron din silang struggle, mga kapatid. At meron ka rin at meron din ako. Hallelujah! Ang good news, mga kapatid, ay meron tayong isang Diyos na willing makinig. Meron tayong isang Diyos na willing, mga kapatid, tumanggap sa atin. Kahit gaano, hallelujah, kasama. Kahit maraming mali, mga kapatid, sa ating buhay. Kahit maraming mga palpak minsan, mga kapatid. Nag-speak in tongues ka na, pero mga kapatid, minsan, hallelujah, nagkulang ka sa prayer, kaya ikaw, hallelujah, ay natukso na naman, na gumawa ng kasalanan. Pero sabihin ko sa iyo, He is working in your life. Open your mouth in the name of Jesus. Hallelujah, and let the Holy Ghost come into you. He will continue to work. He will complete His work into your life. Jesus, I need you. Jesus, hallelujah, I need you. Touch. God is going to reconstruct, hallelujah, something that is broken in your life. God is going to repair, hallelujah, what is broken in your life. Hallelujah, Jesus. Oh, blessed be the name. Makapangyarihan ang kanyang salita. Makapangyarihan ang kanyang salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na magsamba sa Panginoon. Huwag mong ikahiya ang pangalang Jesus. Buksan mo ang iyong bibig. Tawagin mo ang ngalang Jesus. Hallelujah. Oh yes, hallelujah. If you feel in your heart to come to Jesus, kung naramdaman mo sa iyong puso, mga kapatid, na lumapit ka kay Jesus. Kung naramdaman sa iyong puso na lumapit ka kay Jesus, may lugar po ang altar para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. He will continue to work. He will complete the work. Ating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Sa altar na ito, sabihin natin, Panginoon, I love you with all of my heart. Marami akong gustong gawin, Panginoon, sa aking buhay, pero ipaubaya ko na lang sa iyo ang lahat. Ikaw na, Panginoon, ang mag-guide at mag-lead sa aking buhay. Nakita ng Diyos ang tibok ng iyong puso. Nakita ng Diyos ang motive kung bakit lumapit ka sa altar. Nakita niya, siya ang magbigay ng gantimpala sa iyo ng spiritual na blessing. Hallelujah, kung meron tayong taos-pusong motibo, bakit tayo lumapit sa altar? Somebody will pray for you. Somebody will lay hands on you. Somebody will declare a blessing in your life. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mo ang yakap ng ating Panginoon. Kailangan mo ang kanyang Espiritu. Hindi pa sapat na pumunta ka lang sa church at magpakita. Kailangan mong makiugnay sa kanyang Espiritu, kapatid. Kailangan ang bibig mo ay magpatunay, hallelujah, na nakonect mo ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Open your mouth. Call upon the name of Jesus with faith in your heart.
Dahil kahit anong kasalanang nagawa mo, basta i-confess mo sa Panginoon, patatawarin ka niya. Hallelujah, linisin ka niya. Ikaw na nakatanggap na ng Holy Ghost matagal na, may reconstruction ng Panginoon. I-repair ang iyong ugali. I-repair niya, i-renovate niya ang iyong prayer life. In the name of